arrived. We're here. Ha? Like. Hello, house. Put lights. See? Walang nagbago. Ano may nagbago? May pumasok ba dito? Di. Okay naman siya. Malinis yung bahay namin. Liligpit na lang namin yung mga dala namin sa bag. Up. Up. Dumating na nga kami dito sa Paris kanina. At napakahaba ng travel namin. Ina-expect namin darating kami ng alauna dito sa Paris. Pero nakarating na kami dito ng 3:30 ng hapon. So, umalis kami sa Poland ng 6th evening. Dumating kami ng 3:30. So, almost like 21 hours and a half yung travel time namin dito sa pagbalik namin sa Paris. So yun nga, kanina pagdating namin, nag-grocery kami ni Darius kasi empty yung ref namin. Bago kasi kami talaga umalis pagka may pinupuntahan kami at mahaba yung stay namin doon. Nag-ano talaga ako niyan. Inuubos namin yung laman ng ref. O kaya kung hindi man namin siya maubos, na hindi namin siya makain, binibigay namin siya dito sa kapitbahay namin na kung pwede pa ba? Kung pwede pang makain nila na hindi pa malapit sa expiration, binibigyan na namin sa kapitbahay namin kaysa naman sa itapon, di ba? So yun na nga, ng grocery kami kanina. Tapos nag-unload, nilagay sa ref. Tapos yung mga dala-dala din namin galing Poland. So ang dami namin ginawa kanina. And sabi ko nga kay Darius, kasi nakakapagod yung biyahe natin. Pag inom tayo ng ano tawag nito? Yung seed, apple seed. Meron siyang, I think 6% of alcohol. I'm not sure. Ito siya. Ayan, tama. 6% siya ng alcohol. Ito maganda kasi ito pang patulog eh. Ito kasi iniinom namin pagka yung pagod ka na gusto mo na matulog. Di ba minsan pag pagod ka minsan sa trabaho, sa trabaho or travel, mahirap minsan makatulog. Alam mo yun, yung parang yung utak mo andun pa rin sa trabaho mo or kung andun pa rin sa kung saan ka nang galing. Alam mo yun, yung, ayan, ito. Masarap to. Ito yung iniinom namin ni Darius. Kaya sabi ko, sige, dahil pagod nga tayo, inom tayo na itong seed, bili tayo. Kaya, ito yung kasama ito sa grocery namin. Ayan, nagkaroon na ng laman yung ref namin. As in, wala yung kanina kalaman-laman. As in, empty. Wala kang makikitang pagkain dyan. Kaya sabi ko, wala tayong pagkain bukas. Kailangan natin mamili. Tsaka hindi kami namimili ng yung maramihan. Bumibili lang kami ng pagkain na kaya lang namin ubusin for let's say for 2 or 3 days. Lalo na yung mga beef na yan. Kasi nga, gusto ni Darius pag nagluluto, fresh siya. Ayaw niya yung matagal sa freezer, okay, nag-store ng pagkain sa freezer, ayaw niya. Gusto niya, kunwari, bibili siya ng beef, lulutuin niya kaagad yun. In 30 minutes. Ganun. Kasi para daw, hindi daw nawawala yung good quality ba daw ng meat. But bago nga pala kami nag-travel, pabalik dito sa Paris, kami ni Darius, nagpa-undergo ng PCR test ulit. Kasi supposed to be, hindi na kami mag-PCR test. Kasi ang akala namin is, from Paris to Poland lang yung nire-require na mag-test ng PCR test for COVID. Kasi nga mas mataas ang cases dito sa Paris ikumpara mo sa Poland. So since manggagaling kami dito sa Paris, kailangan namin ng PCR test, right? So yun nga, undergo kami ng PCR test. It was negative kami. Wala namang nag-check. Tsaka walang control pagpunta namin ng Poland. So talagang from bus direct to Germany. Sa Germany, walang control. Then, from Germany to Poland na. Direct. So, wala kaming problema sa namin ni Darius, sa pagpunta namin sa Poland. Yung pagbalik naman, edi sabi namin ni Darius, di na natin kailangan mag-PCR test pagbalik natin ng Paris. Kasi nga, sa pagpunta nga natin dito sa may
Poland, wala namang nag-check ng ating result. I mean, wala namang nag-check ng documents natin kung pwede tayo mag-travel. So, parang useless lang din. Then, sabi niya, okay. But, before that, 2 years before ng aming travel, pabalik dito sa Paris, tumawag yung isang employee ng bus company. Kasi nag-autobus kasi kami, papunta at saka pabalik. Nag-inform sila na kailangan daw namin mag-take ng PCR test. It should be negative. Kasi kung hindi, kailangan daw namin mag-stay sa kung saan kami. Hindi kami pwede mag-travel. So, nire-require daw talaga nila ang PCR test. So, undergo kami ulit ng PCR test. Negative naman kaming dalawa. Nung araw ng ng pagbalik namin sa Poland, alas 6 ng gabi, pumunta na kami doon sa may bus station kung saan kami pipick upin ng bus. So, ang ini-expect namin, kasi sabi mayroong pang declaration na papel na susulatan mo kung saan ka nanggaling, pangalan mo, lahat ng information, complete information mo kung saan ka nag-travel around Poland, ganyan. So, inilapan namin lahat yun kasi nga akala namin requirements yun. Kasi nga tinawagan pa kami para to inform, di ba? Hindi rin pala. Pagdating namin doon, okay, automatic na, luggage, lagay mo lang doon. May ticket ka, akit ka na ng bus. Parang na kami na okay, no need. So, tinago na lang namin result, no? Hindi. From Poland na, papunta na kami ng Germany. Sa Germany, ayun na. Ano na yung grabing kinabahan ako. Kasi sabi ng bus driver, kasi sa bus, dalawa kasi yun, isang parang conductor, isa yung driver, parang gano'n. Tsaka palitan din sila ng pagmamaneho. Sabi niya, okay, all passengers get ready kasi nga merong control sa Germany nga, sa border ng Germany. Bago ka pumasok ng Germany, may pulis nang nag-aantay doon para mag-control. So ako kasi, sa 3 beses na ako pabalik-balik ng Poland, never naman kaming naka-experience ng control. Pero sabi ni Darius, dati may nagko-control talaga. Pero nung time na ako nag-travel, nakasama ko siya, never pa akong naka-experience ng control. Narinig ko lang sa mga ibang mga Pinoy, yung mga experience nilang gano'n na nakokontrol sila outside country. Yung mag-travel sila ng mga walang papel. Ang sabi nila na risky nga doon na mag-travel pag walang papel sila kasi nga ang mangyayari, baka ma-hold lang sila doon sa police station. Ang mangyayari, makulong pa sila kasi nga wala nga silang valid na papers, diba? To travel anywhere or inside Schengen country. So, kaya pala ganun sila na, minsan kasi sabi ko, sige, sama ka next time sa pag-travel. Di ba nga wala akong papel? Sabi ko, ano ka ba? Ako nga nakailang travel na wala namang control. Tapos, ang sabi naman ng isang friend ko na, ikaw yon kasi nga, may papel ka, tsaka isa pa, wala kang takot sa sarili mo na just in case, what if may random checking ng documents, wala kaming maipakita. Samantalang sa'yo, kahit hindi man sila mag-check or mag-check sila, may ipapakita ka. Magto 2 years na ako dito sa France in July, pero ngayon mo nga lang na-experience yun. So sabi ko, ito pala yung pakiramdam, yung mga iba dito na pag lumalabas ng bansa or kahit outside Paris lang, ito pala yung pakiramdam pag nakokontrol. Before kasi kami na dumating doon sa may border na yun, na may mga pulis na nag-aantay na doon sa may Germany, which is sa Germany nga, ini-inform naman ng driver yung passengers, which is kami nga. I-inform niya yan na, kailangan, get ready, sabi niya ganyan, all passengers, mag-announce yan. So kami, para inform kami at ready kami. Nagulat ako, bakit kami pinababa? Yun pala may control. Border kasi ito ng Germany. Yung pinatoy? Chinek yung passport namin, tsaka yung aming residence card. Isa-isa talagang pinababa. Tapos isa-isang chinek yung mga itsura kung tugma dun sa may card or sa passport. Nakakatakot. Ang nangyari, akala namin naakyat sila dun sa may bus. So sabi ng pulis, okay, lahat ng passengers bababa. So pagbaba mo dun, ang mangyayari, may ganito yung itsura nun. May lalaki na tatanggap ng papers mo
let's say yung residence card mo, tsaka ng iyong passport. Then may isang lalaki na naka-standby lang dyan, na nakatayo, na parang siya yung backup ng lalaki na nag-check ng papers. Flashlight ng ganun yung mukha mo, may isang lalaki tatanggap ng papers mo, tapos i-check niya kung parehas yung mukha mo. Ang gagawin mo, tatagalin mo yung mask mo, kasi i-compare niya kung ikaw ba yan, or meron pa siyang clarification about sa iyo, ganyan. I-hold niya muna yung passport mo, or yung ID mo, ganun. So yung ako na yung pababa. Pagbaba ko na ganun, sabi niya, okay, give me your passport. So binigay ko nga yung passport ko kasi nga kakaiba ako dun, lahat sila ang lalaki nila. Ako lang pinakamaliit dun. Tapos binigay ko yung passport ko, tapos tingin siya ng tingin sa passport ko tsaka sa mukha ko. Tinanggal ko yung mask ko, tapos tingin siya ng tingin. Si Darius nakatayo lang dun sa ano. Lahat ng tao nakatingin. Nakapalibot lang din sa inyo habang isa-isang bumababa. Isa-isa rin sila nakatingin dun sa mga passengers na bumababa. Naka-circle lang din silang ganun. Si Darius nakikita ko nakatingin lang ganun sa akin. Hindi siya nagsasalita. Ako lang nagsasalita dun sa nagko-control sa akin sa police. Then lang sabi niya, tingin siya ng tingin sa passport ko. Tapos tinitingnan niya siguro yung visa ko. Ganun siya. Tapos sabi niya, parang alam ko na parang gusto niya itanong sa akin yung residence card ko. So, kinuha ko na sa wallet ko yung residence card ko. Tapos pinakita kong ganun sa kanya, pinaresend kong ganun. Tapos sabi niya, okay, sabi niya ganun. Kinuha niya. Tapos nahirapan pa siya sa una tumingin kasi nga, tinitingnan niya kasi yung validity doon ng residence card mo. Kasi nakalagay doon kung from what year to year yung valid. Kasi kung hindi yung valid, i-hold ka talaga. Kasi nga, ibig sabihin, expired na yung documents mo, di ba? Tingin siya ng tingin. Akala 2015 yung nakalagay doon sa may residence ko. Sabi niya ganun. Tapos, okay, sabi niya. Hanggang sa kinuha niya yung yung passport ko tsaka yung residence card ko. So kinabahan ako. Sabi ko, ako lang ba yung kinuha yung kasi parang yung mga nauna naman sa akin, naman, okay naman sila. Binalik naman sa kanila right away. Kunwari, chinek lang ganyan. Okay, so go. Ganun. Go, then binalik yung residence card. Samantala yung akin, hindi niya binalik. So, pagkalapit ko kay Darius, kasi si Darius nakatayo lang naman siya, nag-aabang lang siya sa akin. Then sabi ko, baby, ano yung card ko, tsaka yung passport ko. Sabi ko, ano nangyari? Bakit di Sabi niya, apre. Sabi niya, later nga, kasi nga, hindi pa kasi tapos yung checking. So, after na yun, okay, sabi ng police, bumalik na ulit kayo sa upuan niyo, at ibabalik namin yung mga na-confiscate yung cards nila, tsaka yung passport, i-check pa namin to. Sabi niya parang second checking nga doon ng namin, ng documents. So, andun na yung mga police, pinakit kami ulit doon sa itaas. Umupo kami ulit doon. Hanggang sa few minutes lang, mga 5 minutes lang yun. Yun, isa-isa namang binigay ng police yung aming cards doon sa driver tsaka sa conductor. Then ang conductor ang nag-distribute din sa amin ng cards namin. Ay, binabalik na ng conductor yung mga IDs na isa-isa. Ito na yung aking card tsaka yung residence card. Ayan. Binalik na sa amin isa-isa. So, ayun na nga, Hindi nag-continue na. Umandar ulit yung bus namin. Ganun, stop over. Ganyan, balik ulit kami sa bus. Yung ganyan. Then, ayun na naman. Sabi ng aming, bus driver, okay, second control. Kasi papasok naman tayo sa France. Sabi niya ganyan. Kasi kada border kasi yun. May mga police headquarters doon. Ngayon talaga ang nagko-control sa mga papasok sa bansa na yun. So, yun na nga. Sabi sa amin ng driver, okay, we are heading to France nga, the France border. So, yun na ulit, ready your documents and passport, fasten your seatbelt, and make sure to have your mask on you. At yun na nga, ready naman kami ulit. Ang mga police, ilan yun sila? Limang mga police ang umakyat dun sa bus namin. At isa-isa kaming chinecheck. Kabilaan yun. Sa left side kasi is 2 passengers. Sa right side, ganun din. So, parang 2-2, so 4-4. Magkabilaan yun. Hindi, isa-isa, chinecheck talaga. Pag-akyat, check yung passport, check yung, yun ulit, residence card. Then, never hiningi din yung aming result sa PCR test. Kaya sabi ng asawa ko, ano yung sense ng tinawagan pa tayo ng
ng Sinbad company to prepare our documents to travel, which is yung PCR test negative result nga. Bakit tinawagan inform pa tayo? Nagsayang kasi doon sa Poland, kailangan mo magbayad eh. Ang binayaran namin is 200 zloty. Tama, 200 zloty per person. Ang ano doon, ang test doon. So parang sa ano yon, sa euro is like 50 euro. So ang 50 euro sa Philippine money is like 2,800. So sabi ng asawa ko, parang nagsayang lang naman tayo, parang test na hindi naman nila chinek yung resulta natin. So parang I was stressed, sabi niya. Sabi niya na parang na-stress na siya at lahat-lahat, sabi niya ganyan. Tapos ngayong ready naman na tayo, may mga documents tayo, never man lang sinilip kung ikaw ba ay fit to travel, ikaw ba ay kailangan i-quarantine, wala, sabi niya ganyan. So parang nadismaya ba siya. So ayun na nga ganito yung nangyari sa second control. Oh my God. May control na naman kami. Wait, sir. Second, wait. Second control na to. Pati yung luggage. Kinakontrol. Pati yung luggage. Umakyat yung mga pulis, 3 silang umakyat. May isang nagwa-watch over lang doon. Tapos isang pulis sa kabilaan yon. Isa-isang chinecheck yung gamit namin, dala-dala namin. Ay, kahit may mga pagkain ka doon na bit-bit mo na hand carry mo, kailangan mong i-open yon para ma-check nila kung ano yun. Tapos lahat ng bags mo na parang kahina-hinala, bubuksan mo yon. Tapos nagpaakyat sila ng aso. Yung aso nila, di ba yung police dogs, di ba yung mga yung nag-check kung may narcotics ba or may something doon sa mga luggages mo, gano'n, no? Bakit yung aso? Bakit yung aso sa itaas? Ay, may aso. Le sac là, c'est à qui? Pinakit nila yung aso sa bus para mag-amoy-amoy. Oh, ang talino niya. Ayan siya, oh. Vous avez des bagages en bas? Non? Tapos suminto siya kanina nung Pan Budzinski, may proszę. naamoy siya. Kaya pinabuksan ng pulis. Meron palang cigarettes. Ayan. Ayan. Ang talino. Oui. Un instant. Galing niya eh. Tapos yung aso, katabi lang kasi namin yung yung kinokontrol na lalaki. Siya, Polishman siya. May edad na rin siya. Tapos, yung aso, naglulukso-lukso yung aso. Ganun. So, ibig sabihin, may something dun sa luggage ng na yun. Yung malit lang siyang bag, pero hindi niya nilagay kasi dun sa may sasakyan. Di ba mayroong luggage, mayroong kasing storage kasi ng luggage, yung bus na yun sa baba, di ba? Hindi niya nilagay dun. Hinang-carry niya dun sa upuan, nilagay niya lang sa ilalim ng upuan niya. So, pagka-open niya ganun, yung aso talaga naglulundag. So, ibig sabihin, may naamoy yung na yun, yung aso. Hindi, parang nahinala na yung pulis. Sabi niya, can I see your passport? Can I see your documents? Lahat-lahat, iniisa ka niya. Pinakita niya, ganyan-ganyan. Tapos, pinababa siya. Sabi niya, dalhin mo yung bag mo na yan. Binitbit siyang ganun. So, parang, sabi ng asawa ko, sabi niya, parang sabi niya may something dito, sabi niya ganyan. So kasi doon, syempre parang ayaw mo magsalita kasi may pulis di ba? So kami tingin-tingin lang, lahat kami ng passengers, tingin-tingin lang kami doon kung ano yung ginagawa ng mga pulis. Pero, ayun na nga, pinababa yung gamit niya. Tsaka siya, bumaba siya, bit niya. Tapos sabi niya, cigarette lang daw yung laman. Sabi gano'n ng lalaki. Marunong siya mag-French. Sabi nga ng asawa ko, fluent siya mag-French. Yan ang sabi, pa laman aside sa sa tawag nito, sa cigarette. Tsaka how many packs of cigarettes do you have in your bag? Yan ang sabi niya, 4 packs daw ng cigarettes daw, ganyan-ganyan. Sabi ng police, okay. Sabi niya, show it to us. Sabi niya, bumaba sila, binitbit yung bag niya sa baba, inopen niya yung bag niya. Tapos sabi niya, saan pa yung luggage mo dito sa may storage ng bus? Binuksan din yung bus ng storage doon ng bus. Chinek yun.
Tapos pinapasok yung aso doon. Naamoy na naman yung aso. Naamoy niya pala yung sigarilyo nga talaga. Inopen nga naman yun. Sigarilyo nga naman yung laman ng ano na yun, ng bag na yun. Siguro strong lang siya. Kaya siguro ganun ka-sensitive yung pang-amoy ng aso. So, since wala namang something din doon, pinaakyat siya na parang, okay, absuelto siya. Alam mo yon yung okay. Absuelto ka, okay ka, chinek namin gayon. Yung katabi niya pala, yun pala yung may something. Kaya sabi namin, tahimik lang siya eh. So, siya na yung next na, tinatanong ng, ini-interrogate ng police, give me your passport, give me your residence, ganyan-ganyan. Everything sa documents. Binigay niya. Hanggang sa, may bag siya doon sa, baba din. Sabi ng, please open your bag. Nung inopen yung bag na, pinaamoy nga sa aso. Kasi lahat ng may mga bag doon sa itaas, pinapa-open, then tatakbo yung aso doon sa loob, then ang aso na ang maghahanap kung saan yun, kung may something siyang strange na aamoy, yung aso ang maghahanap nun. So, adi yun adi ang nangyari, binuksan niya. Pagpasok pa lang ng aso, parang nagangawa na siya. Gumagano na siya, yung naglulundag-lundag na siya. Tapos ayaw niyang umalis doon. Ibig sabihin, may something doon sa may bag ng lalaki na yun. Magkatabi lang sila doon sa lalaki na may dalang sigarilyo na absuelto. Tapos yung isa naman pala, may something doon. So, ang ginawa, pinababa siya, tinignan yung luggage niya ulit doon sa may storage ng bus, inopen. Pati doon, nagpunta yung aso, chinek ng aso, talagang talaga yung aso na may something doon. Pina-open, kaso naka full pack talaga siya, as in talagang balot na naka-packing tape, na yung parang bubbles na wrapping bubbles, yung gano'n. Yun, ang dami niyang nakabalot na gano'n. So sabi ng police, anong laman ng mga ito? Hindi ko na namin alam yun, pero parang gano'n ang interrogation ng police kasi nasa loob kami lang ng bus. Tapos umuulan pa. Binifilm ko nga siya, gano'n. Pero kaya pinabuksan yung gamit ng lalaki sa baba. Kasi may naamoy yung aso. Ayun, may naamoy yung aso. Ayun. Under control tuloy siya. Ayun. Ayun o. Chinek tuloy siya. Ano siya ngayon? Naka-hold tuloy siya ngayon. Kinuha lahat ng gamit niya. I-check nila. Ayan Naka-hold tuloy siya ngayon. May nakita doon sa bag niya. So yung aso talaga, ayaw niya talagang tumigil yung aso. Hanggang sa, ang nangyari, ang tagal namin doon. Siguro mga 30 to 40 minutes kasing kaming nag-stay doon. Kaya nagka-late nga yung yung travel time namin. Hindi sakto sa pagdating namin dito sa Paris. Kasi dahil nga doon sa control na yon, kasi hinold yun. Tapos chinek nilang gupitin yung laman ng na yun. Yung aso naglulundag talaga. Kaya ayun, nalaman na may laman pala doon sa loob talaga na yun. Alam mo na yung meron talagang something dun sa bag ng na yun, ng passenger na yun. So, ang nangyari, alam nyo ba? Alam mo, parang isang tao lang kausap ko yung, alam nyo ba ang nangyari? Sinanggal yung bag niya, yung may body bag siyang ganun, may knapsack pa siyang ganun, tapos may hawak pa siyang maliit na ganun. Tapos, may luggage pa dun sa baba siya, yun nga yung nasa storage ng bus. Binitbit lahat yun, tapos dinala siya doon sa may headquarters ng police, kasi dyan lang naman ng police station tapos headquarters, doon nila chinek yung laman ng na yun. Nakahold si kuya. Siya umuulan pa naman ngayon lakas ng ulan. Siya ngayon, under investigation si kuya. Hanggang sa sinabi ng policeman doon sa driver namin, sa conductor na okay, you can go. Ibig sabihin, iiwanan na namin yung passenger na yun, yung lalaking nahulihan ng meron doon sa loob ng bag niya na yun. Parang, grabe na parang, may mga ganito pala na kasabayan mo. Tapos,
mahuhulihan on the spot, yung ganyan. Kaya parang, ang hirap, kahit sabi natin magbo-boost ka lang, kailangan be mindful din pala sa mga dala-dala mo. Hindi pwedeng, akala ko nga sa airplane lang yung nangyayari yung ganyan, hindi ba? Yung pasabay-pasabay, yung ganon, na pag once na mahulihan ka, madali lang nila na-detect yun, di ba? Kasi nga, mayroong scanner, ganyan. Pero ito nga, nag-boost nga lang kami, di ba? Doon ko pala na-realize na, oh my goodness, ang hirap din pala ng gano'n na pag once na may control, matadali ka talaga pag once na may nagpasabay sa'yo or sa someone na nagpasuyo sa'yo na hindi mo alam na mayroon palang something dun sa may bag na binigay na yun na akala mo okay ka. Sabi ko, umalis kami na iniwan yung lalaki na yun. Sabi ng asawa ko, positive daw na mayroon yun. Kasi kung wala naman yun, aantayin namin yung lalaki na yun. Sabay kayo pupunta sa Paris. Pero nag-signal na yung police sa driver na, you can go. Sabi niya ganyan, you can go. Then may iwan yung ano na yun. Kaya parang, nung naawa din ako sa part ng lalaki na yun. Pero mas, ginawa niya kasi, alam mo, sa itsura niya kasi makikita mo yung natitense din siya. Na parang naiiyak siya. Na parang, syempre pag ikaw, di ba, nahulihan ka on the spot na alam mong guilty ka, yung ganon. Nakita ko sa itsura niya talaga kasi nasa window lang akong ganyan. Nakikita ko yung storage ng bag, storage ng mga bags namin, luggages namin. Diyan lang naman sa baba. Kaya masisilip ko siyang ganyan. Nakita ko talaga yung expression ng mukha niya ba na natitense talaga siya. Kaya nakita ko siya, sabi ko, kasalanan niya naman yan. Hindi naman siya mahuhuli kung wala naman siya ginawang masama, di ba? So, tsaka alam naman nila na bawal yung ganyan ginagawa pa nila. Kahit sabihin natin na mahirap yung panahon ngayon, di ba? Pagka may ganyang control, kailangan maging mindful din tayo pala na yun nga naalala ko kasi minsan may mga ibang mga Pinay minsan nagpo-post sa Facebook or kunwari may magta-travel from ganitong places to that places na lalo na sa mga eroplano or let's say kung saang transportation na magpapasabay sila. Kailangan pala talaga nating i-check lahat yun. So, yun ang nagiging aral talaga dun. Kailangan natin i-check yung mga gamit na dala natin. Pag alam natin, nanggaling yun sa ibang tao ha. Hindi, kung alam naman natin gamit natin yan, alam natin wala naman tayong nabitbit na masama, di ba? So, okay naman tayo dun, wala naman problema yun. Ang kino-concern ko dun is yung mga tao, na yung mga pasabay, ganyan, na sige bayaran na lang kita dito. Okay, may magdadala ng mga gamit ko dyan sa'yo, magkikita kayo sa ganyan, tapos iabot mo na lang sa akin dito sa, let's say sa Paris, tapos babayaran na lang kita. Sa mga ganun, di ba? Mahirap pala yung ganung sitwasyon. Kaya sinishare ko lang siya ngayon kasi nga, malaking aral to sa mga ibang Pilipino na yun ang ginagawa naman sa dahil sa nananakot naman ako sa mga ibang Pinoy, di ba? Or syempre iba business na rin kasi nila yung ganun Kaya sa akin lang maging aware sana tayo. At yun, kailangan dobong ingat tayo sa mga binibitbit natin kasi hindi natin alam kung may control or what. Ako nga first time kong na-control at na-experience ko yung ganung pakiramdam na nakakatakot pala talaga siya. Lalo pat may nakita ka ring tao na kinokontrol at mismong on the spot na minahulihan talaga sa taong yun. Kaya yun. Doble ingat lang tayo ngayon kasi lalo sa panahon ngayon, doble ingat tayo. Kailangan maging aware tayo sa mga bit natin. Para nga at maging okay na talaga yung situation ngayon na para sa ganun na hindi na talaga tayo natatakot every time na lumalabas tayo ng bahay or kung saan tayo magpunta, di ba? So, yun, keep safe na lang sa ating lahat at na makayanan pa natin itong pandemic na ito. Alam mo yun, kasi alam ko naman yung sitwasyon ngayon hindi lang naman sa COVID lang nagkakaroon ng problema. Nagkakaproblema rin kasi tayo financially, di ba? Kasi syempre, na nagkaroon ng COVID, yung iba nawalan ng trabaho, yung iba naghahanap na ng mga illegal na trabaho kasi easy money yun, yung ganon. So, yun nga, sana mag-ingat din tayo, hindi lang sa COVID, pero sa mga iba pang bagay o iba pang mga masasamang nangyayari sa mundong ito na hindi natin masasabi na mangyayari. So, kaya at mag-relax na kami ng asawa ko at bukas, start na ulit ang trabaho sa Paris. Oh! Lumapit ako, pumikit siya. Artista din to
Sabi, lumapit lang ako eh. Nag-cellphone siya kanina, tapos lumapit lang ako, bigla siyang umano eh. Bigla siyang pumikit eh. Oh, artist. Time my fam woman. Papa, she's pink. Oh. Say bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye, guys. Say bye-bye, guys. Bye-bye, guys. No. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. See you next time. See you next time. Look here in the camera. Look here. Baby. Baby. See you later. See you later. Okay, Bye-bye. bye-bye. Ewan ko sa'yo. Ayun kasi, oh. Sakit yung paa niya. Namamaga kasi yung paa niya. Alagaan ko muna yung pasyente ko. Okay, bye-bye.